na ang asukal ay parehong nakaka-addict ng katulad sa cocaine at ang epekto nito sa ating utak ay parehas din na nakakamatay. Ang katotohanan niyan, ang mga malalaking mga pagkain ay pinapatay niya tayo. Sa mga nakaraang mga taon, ipinapakita na ang mga paborito nating fast food ay napakalaki ng epekto nito sa buhay ng bawat tao. At sila ang isa sa mga major reason kung bakit namamatay ang mga tao at number 1 na rason kung bakit nagkakasakit ang tao. Ngunit hindi may kakaila, karamihan sa atin ay sobrang mahal natin ang mga pagkain ito na kahit hanggang sa kamatayan ay gustong-gusto natin itong kainin. Nakatulad na lamang ng dating presidente Noynoy Aquino na bago siya namatay ay nagpabili siya sa kanyang pinakapaboritong fast food ng burger. Kaya naman ito ang rason kung bakit itinwit ni Elon Musk sa kanyang social media ang katotohanan patungkol sa asukal at ng Coca-Cola. Kahit na gusto mo si Elon Musk o ayaw mo sa kanya, ay hindi may pagkakailang totoo ang mga sinasabi ni Elon Musk na binabanggit niya dito, "We're being poisoned heavily." At hindi may pagkakaila na si Elon Musk, siya ang pinakamayaman na tao sa buong mundo. Ngunit hindi may pagkakaila, tunay ang binabanggit ni Elon Musk na ang food industry ay nagbibigay sa atin ng pagbaba ng mortality rate ng buhay ng isang tao. At hindi natin dito pag-uusapan kung ilang calorie count o fats o protein ang hindi pwedeng kainin, kundi pag-uusapan natin dito ano nga ba ang mga substance na nagbibigay lason sa ating katawan. Atin itong pag-usapan. Big food products. Kalimitan, kung tayo ay nauubusan ng pagkain, wala tayong ibang pupuntahan kundi sa grocery store na kung saan ang mga produkto na binibenta doon ay pagmamay-ari ng malalaking mga kumpanya, hotdogs, noodles, processed foods at marami pang iba. Ito ay pagmamay-ari ng malalaking mga kumpanya na talaga namang higit na yumayaman. At hindi may pagkakaila na ang mga bagay na ito ay hindi lamang unhealthy, kundi ito rin ay delikado sa ating mga katawan. Ito ay delikado na noong una pang panahon, kaya lang hindi ito ine-expose ng malalaking mga kumpanya. At ititrace natin ito noong 20th century. Ito ang panahon ng transition ng mga lokal na mapagkain na naging global na sa panahon natin ngayon. At ang mga kumpanyang ito ay gumawa ng mga produkto para mag-mass produce ng mga pagkain na ito upang i-distribute sa buong mundo. Isa sa mga pinaka-successful na produkto ng Big Food ay ang processed cheese. Ito ay sa pamamagitan ni James L. Kraft na pinatagal niya ang lifespan ng mga cheese na pwedeng ibenta sa iba't ibang dako ng mundo. Ito ay nagbigay daan sa mga iba pang mga produkto na katulad na lamang ng mga frozen foods, frozen dinner, at frozen processed snacks. Habang lumalaki ang industriya ng mga malalaking kumpanya ng mga big products na ito, ay tumitindi rin ang impluwensya ng American diet sa lahat ng mga produkto ng pagkain sa buong mundo. Noong 1960s, mas marami na ang kinakain ng mga tao ng mga processed food kaysa sa mga organic foods. At ito'y lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na wala nang kinakain organic foods, kundi ang lahat ay processed foods na. At ito ay nilabanan noong 1990s nung nilalagyan na ng medyo healthy na mga produkto ang mga malalaking kumpanya ng food products. At dahil na rin sa impluwensya ng advertising media ay lalong nagsikat ang mga pagkain ng mga processed foods sa buong daigdig. Sapagkat kung ating mapapansin, ang food industry ay mahigit $2 trillion ang kanyang kinikita. At napakalaki nitong bagay para sa ekonomiya ng bawat bansa. Ang isa sa mga secret tactics ng mga food products ay gawing addictive ang mga pagkain ito upang ito ay balik-balikan at magkikrave ka talaga sa mga pagkain na ito upang mas mabilis ang cash flow ng mga kumpanya at talaga namang babalik-balikan ito ng madlang people sa pamamagitan ng kombinasyon ng sugar, salt at fat ay pinapairan nila na i-trigger ang pleasure center ng ating utak, ang ating pineal gland, upang sa ganun ay maging desiring ang epekto ng mga pagkain ito sa ating utak at talaga namang babalik-balikan mo ang mga produktong ito. At hindi lamang dito,
nagkakaroon ng problema dahil nagkakaroon ng overconsumption at nagre-resulta ito sa obesity, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ngunit hindi lamang kabataan ang nagiging biktima ng mga pagkain ito, kundi pati na rin sa mga matatanda. Kaya naman, ang lifespan ngayon ng mga tao ay mahirap nang abutin ang 75 years old sapagkat 50 years old pa lang ay marami nang naatake. Teenager pa lang ay nagkakaroon na ng high cholesterol, high blood sugar at high blood pressure. Ang mga big food products ay minamanupula nila ang mga tao sa pamagitan ng mga advertising agencies at sila ay nag-hire ng mga pinakamatatalino mga researchers at mga scientists na bayaran sila upang ilihim ng bahagya ang katotohanan. Nang katulad na lamang noong May 11, 2022, studies financed by the Sugar Research Fund minimized the connection between sugar and heart disease and placed the blame on saturated fat. Ngunit ang katotohanan nito, ang talagang salarin sa mga heart diseases ay walang iba kundi ang sugar at hindi lang ang saturated fat. Kaya naman, ibinabahagi ng mga advertising media na kumain tayo ng mga high sugar ngunit low fat at hindi may pagkakaila na ang mga nagmamay-ari ng food industry ay nagmamay-ari rin ng medical industry. Kaya bumibili tayo ng produkto sa kanila habang ang mga gamot at ospital ay produkto rin ng mga mayayamang kumpanya. Ang food industry rin ay ginagamit nila ang mga politicians, mga artista at ang mga tinitingalang personalidad sa ating lipunan upang ilabi ang mga big food products na magbibigay impluensya na tayo rin ay kakain ng mga ito. Katulad na lamang noong 1980s sa mga paaralan sa United States of America, naging mandatory na isama ang mga food products katulad na lamang ng hotdogs sa mga pagkain ng mga bata sa eskwelahan, na ito ang nagresulta para tumaas ang mga kaso ng childhood obesity at ito rin ang nagpababa ng mga populasyon sa maraming bansa sa buong mundo. Hindi kaya ito ay isang agenda ng depopulation? Ano sa tingin nyo mga kaibigan? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang inyong kuro-kuro. At ngayon ang tanong, paano natin malalabanan ang mga produkto ng big food companies? Number 1, kailangan nating malaman kung ano ang hazard sa mga kinakain nating mga pagkain. Kung ito ba ay magbibigay ng kalusugan o hindi. Number 2, piliin ang mas organic na mga pagkain. Mas piliin ang natural na saging kaysa sa banana Q o turon. Ibig sabihin, kung mas natural ito, mas healthy itong kainin. Pangatlo, huwag nating i-introduce ang panlasa ng mga matatamis at mga nakaka-addict na fast foods sa ating mga anak. Turuan natin na ang kanilang mga tila ay manatili lamang sa mga healthy na mga pagkain. At syempre, kailangan natin mag-ehersisyo at uminom ng maraming tubig na at least 3 to 3.5 liters per day at magkaroon ng sapat na tulog araw-araw ng 6 to 8 hours. Ngunit higit sa lahat, nais natin na ialay ang ating katawan sa ating Panginoon bilang kanyang pagmamayari. Ika nga sa unang Korinto 6 verse 19 to 20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pagmamayari ang inyong katawan sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Kaibigan, alagaan natin ang ating katawan dahil ito ay pagmamayari ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood.